Ibang klase ka talaga. Ang galing mo maghukay ng ginto. Isa kang professional gold digger. Oo naman, ano. Pwede rin kayang kariri ng pagiging gold digger. At kung maghuhukay din lang ako, ay di lalaliman ko na. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng kaligayahan? Pag-ibig na wagas? O mga material na bagay? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Shirley sa ating tunang sa kanyang panahon. Tristan, bakit mo matamlay ka? May problema ba? Meron. Bakit ano yun? Tuwing namamasyal tayo rito sa mall, lagi akong kinakabahan. Ganun talaga. Para ka namang hindi sanay. Ayun na, doon tayo sa bandaron. Naku po, sinasabi ko na nga, be. Ano ba? Bakit ka napahinto at nagkakamot ka pa ng ulo? Siyempre, dahil malaki na naman ang malalaga sa akin. Ika na, dami pang arte. Tara na! Oo. Hoy, dali, bilisan mo paglalakad. Butas na naman ang bulsa ko nito. Okay, nandito na tayo sa jewelry store. Oh my God. Diyos mio, nakakalula ang mga presyo dito. Hoy, don't worry. Hindi naman ako pipili ng mali. Uy, tingnan mo isang to, oh. Ang Yeah. ganda ng necklace, di ba? Yan, maganda nga pero hindi magandang presyo eh. Nge, para 30,000 lang naman eh. Mura na nga yan. Dahil mabigat yung bato niyan. Diamond. May pendant, oh. Mabigat nga ang bato pero mabigat din sa bulsa. Ako ba? Wala akong dalang cash na ganyang kalaki. Eh, Kailangan ko munang mag-withdraw sa ATM. huwag ka na mag-withdraw. Ha? Gamitin mo na lang yung credit card Yung- mo. ha? Oo, sige na. Bilhin na natin ito ngayon. Wow! Ang ganda naman ng necklace mo. Diba? Mukhang mamahalin yun, ah. Siyempre, 30,000 yata ang bili dito ng jowa ko. Oh, swerte mo talaga kay Tristan. Para ka tumama sa loto. Halos nagkaroon ka na ng lahat ng gusto mo. Damit, sapatos, accessories, and jewelry. Kaya nga siya sinagot ko dahil alam ko, kaya niyang ibigay yung mga bagay na gusto kong makamit. Pero, ang tanong, mahal mo ba naman siya? Depende. Depende. Saan? Depende kung gaano kahaba ang PC niya. Dahil pag naubos ang pera niya, sorry na lang siya. Pare, kamusta na ang girlfriend mong Bill mo ko? Hindi yun, bill mo ko pa rin. At habang tumatagal, palaki ng palaking gastos ko. Yun naman talaga ang dapat mong asahan. Dahil nung naniligaw ka pa lang, ang laki na ng gastos mo. Di lalo na nga yung girlfriend mo na siya. Oh, sinabi mo pa. Sumasakit na nga ulo ko eh. Tagay mo na, pre, tagay. Oh, sige. Ayan. Nom. Sulit naman ba ang gastos mo? Nakascore ka na ba? Oh, siyempre naman. Papayag ba naman akong gumastos ng gumastos kung hindi ko sa matitikman? Yung! Yan nga lang, simula nang may mangyari sa amin, alam mo, lalo siyang naging demanding. Baka mamulubi ko balang araw eh. Pero pre, wag mo naman sanang mamasamayin ang sasabihin ko. Sige lang. Alam mo, hindi kasi magkasinta ng tingin ko sa relasyon nyo. Ha? Para kasi siyang isang pokpok at ikaw ang kanyang exclusive customer. Para naman. Oo, may katumbas na halaga ang bawat yakap at halik niya. Lalo na ang pagkembot nyo sa kama. Bagay, kahit naman ako parang ganun ang tingin ko sa relasyon namin eh. Paano kung
may makita siyang mas makwarta kaysa sa'yo, Ha? eh di sorry ka na lang. Ano ba pinakain sa'yo ng babaeng yon? Ganun na lang pagkahumaling mo sa kanya. Huwag niyo na pong intindihin yun, Nay. Maliit na bagay lang naman po yun. Ano maliit? Ang laki na kaya na nahuhutot sa'yo ng malditang yon. Don't worry, Ma. Ako na akong bahala. Pinagbibigyan ko lang po siya dahil masyado siyang makulit. Ang sabihin mo, uto-uto ka talaga. Ay naman. Kaya nga hindi na ako magtataka kung mamulubi ka balang araw. Hoy, Waldo, kumusta ka na? Tagal mo nawala ah. Nalibang kasi ako sa Europe, pero Wow. namiss ko ang Pilipinas, kaya eto, magbabakasyon ako rito ng 2 months. Na-miss mo ang Pilipinas? Pero ako, di mo ba ako na-miss? Uy, kaya nga ikaw ang una kong pinuntahan eh. I missed you so much. Kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Meron na eh. Ganun ba? Sayang naman. Pwede mo ba akong maging kabit? Oh, madali akong kausap. If the price is right, why not? Shirley, may nagsabi sa akin, may nakakita sa'yo sa isang sikat na restaurant. May kasama kang lalaki. Huh? Totoo ba yun? Ang galing naman ang bubuit mo. Sino bang maritas yung nagsabi sa niya? Hindi na importante yun. Ang sabihin mo sa akin, sinong lalaking yun? Don't tell me siyang ipapalit mo sa akin. Bakit naman kita papaligtan? Kung pwede naman kitang dagdagan. Ah, ganon. Oh! Ano ba? Bakit hininto mong kotse? Bumaba ka na. Malamang na mas maganda ang coach niya. Kaya doon ka na sumakay. O baka naman, nasakyan ka na niya. Okay, fine. Sige, goodbye and good luck. Believe na talaga ako sa'yo, Shirley. Biruin mo, niragaluhan ka ni Waldo ng ganito kaganda kotse. Yes. Mukhang mas okay nga siya kesa kay Tristan, ha? Actually, pangatlo na tong regalo niya sa akin. Oh. Nauna niya na akong binili ng bagong cellphone at saka bagong laptop. Ay, naku, wala na talaga akong masabi. Pet malukha, girl! You're the best! Pipili rin lang ako ng ipapalit kay Tristan. Eh, di doon ako sa big time. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo maghukay ng ginto. Isa kang professional gold digger. Oo naman. Pwede rin kayang karirin ng pagiging gold digger. At kung maghuhukay din lang ako, edi lalaliman ko na. Pero ingat lang, Shirley, ha? Ano? Dahil baka dumating ang panahong libingan mo na palang hinuhukay mo. Ano? Babalik ka na sa Europe? Na-extend lang ang bakasyon ko dito dahil 3 buwan na ako ah. Paano yun? May problema tayo. Anong problema? Buntis ako. Kailangan mo akong panagutan. Hindi pwede. Ano? May pamilya na ako sa Germany. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na may pamilya ka na? Papatol ka ba sa akin kung sasabihin ko ang totoo? Hayop ka! Niloko mo na pala ako! Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo.
nga ba ang sinasabi ko eh. Naisahan ka na ng kulokoy na yon. Alam mo, Elma, tama ako. Mukhang nakarma na ako. Sabihin na lang nating ilang material na bagay ang naging kapalit ng panluloko niya. Yun nga, isa ko pang problema. May notice na sa akin yung car dealer. Ha? Hindi pala kasya pagkabili ni Waldo doon sa kotse na yun. Hulugan. Naku, at dahil wala akong pambayad monthly, siguradong mahahatak din sa akin yung kotse. Ay, nako. Minamalas ka talaga. Or, should I say, sinisingil ka ng tadhana sa iyong pagiging materialistic. Ewan ko. Ewan ko, Elma. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Alam mo, walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo at ang pamilya mo. Sana, Shirley, magsilbing aral sa'yo ang pangyayaring ito. Hindi masamang mangarap na makamtan ang mga bagay na ating inaasam. Subalit may tamang proseso at paraan upang maabot ang tagumpay. Dahil ang pagiging lubhang mapaghangad ay magsasadlak sa atin sa hindi magandang kapalaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at James Quaton. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.